umaga po, Father. Meron pong psychologist na nagkaroon ng pag-aaral, nag-conduct ng study amongst prisoners. Iniisip niya kasi itong patakaran sa preso, no? Ito sa US eh. Itong mga nakabilanggo, mababa ang self-esteem. Walang parang walang self-confidence. So, ito po yung nagiging programa palagi sa preso, no? How to build self-confidence, etc. Tapos, nung siya po ay nag-conduct na ng tests, napansin niya, mali pala. Ito palang mga nasa preso, majority are narcissistic. Ano yung narcissistic? Walang inisip kundi yung sarili. Ganon. No? Masyadong nakatuon sa sarili. Merong self-entitlement. Ito po yung pala ay nagkakamali pala sila sa kanilang programa sa preso. Instead of giving them mga seminars, trainings para magkaroon ng self-confidence, no? Kasi nga they are rejected by the society, by the world, etc. Ang akala ng karamihan ay mababa ang kanilang pagtingin sa sarili nila. Ay hindi pala, baliktad. Kaya lalo po silang nahihirapan. Kasi ang nangyayari paglabas ay lalo pang nagiging salbahe. Meron hindi naman palagi ganon. Meron naman talagang natututo. Kaya lang, mas akma ang kanilang gagawin na training kung ito po ay hindi na tungkol sa self-confidence, sa self-esteem. Ito ay patungkol sa pagbabalanse ng pangangailangan ng ibang tao sa pangangailangan mo. Of course, God-centered din sana yon. Alam niyo po, ito rin ang problema ng karamihan sa ating millennials at yung Generation Z. Dahil napaka-individualistic na ng ating society, no? Lalo na sa mga very materialistic society, nagkakaroon ng mentality ang mga kabataan. No? Ay pambihira po ang entitlement mentality. It is a sense of deservingness or being owed a favor when little or nothing had been done to deserve a special treatment. Meron pong ganyan. Pinakita ko po sa inyo. Halimbawa, merong dalawang kabataan. Pinakita ko na ito sa isa sa mga homilies natin ng Sunday. No? Sa US, na dalawang kabataan. They were taking up business entrepreneurship sa college. Mga kolehiyala. Dalawang babae. Nung makita nila sa isang mall, sa labas ng mall na merong nagtitinda na Girl Scout ng lemonade, no? Tapos, siyempre may panukli itong bata, no? Meron na siya mga nabenta, $150, no? Itong dalawang batang malalaki na to, hindi naman na bata, mga dalagita na. Kinuha nila. No? Siyempre, nag-iiyak tong Girl Scout. Kinuha nila yung $150. Bakit? Siyempre, nahuli sila. Nung alam nyo, ini-interview sila sa ABC News, no? Sabi lang nila, at mayabang pa Siyempre, naka-blurred ang mukha dahil mga minors no? Nakita namin yung $150 and I want it, then that is mine. Pambihira. Kung ano yung makita sa kanya. Ano ba yun? Walang sense of sin. Walang konsyensya. At hindi siya, alam nyo, ang sabi niya, dalawang bata Ang sabi nila pareho, alam mo, hindi ako nagsisisi. Tinatanong sila nung host, meron ka bang remorse? Ngayong ikaw ay pwedeng mabilanggo. Of course, hindi sila totoo namang mabibilanggo kasi i-release lang sila sa society uli. Kasi mga minors Ang sabi, hindi. Nagsisisi lang ako dahil ako'y nahuli. Pambihira po yung ganitong utak, no? Self-entitlement. Ganyan po. It is a narcissistic personality trait. Narcissistic. Alam niyo po, ito maari ang contributing factor dito, yung environment
na kinalakihan ng mga kabataang ito. The way the parents treated them, whether adults solved their problems or they were allowed to solve their own problems, how they were treated by authority figures, and of course the environment that we're in, kung saan sila na-erased, no? How this environment affected how they see the world and they see themselves and what they expect from other people. Meron pong ganito, kaya napakalaki ng contribution ng parenting sa bata paglaki. Kuminsan yung pong popular psychology na just allow your children to be. Naku po, maling-mali yan. Maling-mali. Kailangan merong modeling. Bata pa lang, nakita na rin natin sa pag-aaral yung isang psychiatrist naman, no? Child psychiatrist, no? Nakita niya. Pinag-aralan niya ang ilang mga toddlers, mga bata pa eh. Bago magkaroon ng maximum contact with the parents, kasi nasa orphanage, ano? At bago magkaroon ng maximum contact with their yayas, with their nannies, pinag-aaralan niya. Akala niya dati, katulad natin lahat, no, ang tawag natin sa mga 1-year-old hanggang mag 6 years old, no, ay mga angels, di ba? Nako, ito, wala itong alam na kasalanan eh. Pero nung pinag-aralan niya, no, naka-video eh. Itong mga batang ito, nung makatabi na nila ang mga ibang mga bata, aba, nagtutulakan, nagsasabunutan, naninipa, ng agaw ng laruan ng may laruan, pambihira. No? Ay hindi po kayang sabihin ng popular psychology, ako, just allow your child to be. At saka na siya mamili ng values niya pagka siya po ay malaki na. Nako, too late. Too late. At saka, huwag mo nang i-impose sa kanya ang religion. At saka na lang siya pipili pag matanda na siya kung ano gusto niyang relihiyon. Mali. Ikaw po bilang magulang, meron kang responsibility na turuan siya ng values and virtues. Walang iba yan. Hindi pwedeng ayan ang ay kukunin mo sa popular psychology or sa new age worst. So maganda ituro na ang values at magkaroon siya ng values education sa bahay na, sa inyong tahanan. Ano? Siyempre, auxiliary na lang yung magkakaroon ng subject sa school ng values and principles education. Pero napakahalaga po niyan. Bakit natin sinasabi yan? Kasi itong mga Pariseo, no, sa gospel natin na narinig, pambihira ang self-entitlement, itong matatandang ito. Si Jesus, ang kanilang Messiah, dumating sa kanilang piling. Hindi nila kilala. No? Simply because, ito pa lang, history pa lang, no? Tinuturo na sa atin dito sa Ebanghelyo, galit ang si Jesus sa kanila. Pinagagalitan. No? Hindi anger lang, hindi naman basta anger, kundi they are being reprimanded, magbago na kayo. Alisin nyo na yung self-entitlement ninyo. No? Be humble. No? Kasi pag ine-exalt nyo yung sarili ninyo, may-humiliate kayo. Ayan, ang ating panalangin sa misang ito. Sana po tayo ay turuan ng pagkukumbaba sa ating paglilingkod. No? Ano ba naman kung hindi ka bigyan ng the best? Ano ba naman kung yung attendance natin sa ating organization ay hindi the best? No? Ang mahalaga, we are faithful. Ayan po ang napakagandang lesson sa atin. Si San Carlos Borromeo had been a reformer. At hindi naman din marked with many successes ang kanyang achievements. There was a time si Charles Borromeo na pang i-assassinate ng mga reliyoso, pambihira. Talagang papatay at papatay itong mga self-entitled people around us, even those who wear religion in their sleeves. Kaya tayo, ang ating pong pananampalataya ay naka-anchor lamang sa ating Panginoon. Turuan tayong maging mapagkumbaba sa pagsunod sa Kanya.